Hello mga idol, shoutout nga pala sa minamahal na asawa ni idol na si Mary Glenn Ebanez. Shoutout din pala kay idol na kasama si Son Goku, pakisabi nga pala sa kanya na papunta na dyan si Frieza. Binabati ko rin pala ng happy birthday ang dalawa nating mga solid supporter dyan ay mabuhay kayo hanggat gusto nyo, at baka pwede pala humingi naman ako ng spaghetti. Shoutout rin pala dyan sa inyong lahat na nagpapabati sa akin ay heto na po mga idol. At pasensya na rin kung ilan lang ang pwede nating ma-shoutout dahil ang sobrang dami nyo po na nagpapa-shoutout. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa patuloy ninyong pag-aabang ay mabuhay po kayo. Ilang minuto pa lang ang nakalipas matapos pasukin ni Taecyeon ang bahay ng mga Dark Hunters, ay kaagad na napansin ng bida ang ilang beses na pagtunog ng sistema sa kanyang harapan. Kung saan nagbigay ng alerto ang sistema na ang alarm magic ay nagawang i-activate ng kalaban. At pati na rin ang soundproof magic ay nagawa nilang gamitin laban kay Taecyeon, at dahil dito ay wala ni isang ingay na maririnig mula sa loob ng mansyon. Sa kasunod rin nito ay nagawa din nila mag-activate ng visibility obstruction magic. Kung saan ang mga tao sa labas na hindi sakop ng kanilang compound ay hindi makakakita ng anumang nangyayari sa loob ng bahay na ito. Ilang sandali matapos ang pagpapahayag ng sistema ay kaagad nakita ni Taecyeon na ang magic spell na kanilang ginamit ay unting-unti nang bumabalot sa buong kapaligiran, kung saan nagsalita si Taecyeon na mukhang pinaghandaan daw nila ang mga ganitong uri ng sitwasyon. Kaya't nang sandaling ito ay nagpatuloy si Taecyeon sa paglakad at sinambit na mas magiging pabor pa nga daw ito para sa kanya. At sa kasunod nitong galaw ay nag-umpisa ng magkagulo ang mga Dark Hunters na naninirahan sa loob ng bahay, kung saan mabilis na lumabas ang isang lalaki na kakatapos lang magjogging kanina at sumisigaw na nagtatanong kung sino daw silang mga tao na naglakas loob na pumasok. Sa puntong ito ay malugod na binabati sila ni Taecyeon kung saan sinusubukan niyang linlangin muna ang ilan sa kanila at nagsabi na siya daw ay mula sa mga samahan ng mga kabataang grupo ng bayan. Pero kaagad naman siyang nakilala ng lalaki at sinambit niya sa bida na siya daw ay si Jin Taecyeon. Sa puntong ito ay nagtanong ang lalaking pinuno ng mga Dark Hunters kung paano daw niya nalaman ang lugar na ito. At kasabay nito ay agad na mabilis na kumilos ang dalawang Dark Hunters na mayroong mga dalang armas at tumatakbo ng magkabilaan para siya ay kanilang palibutan. Dito ay mariing na inihayag ni Taecyeon na nagawa niya daw malaman ang lugar nila dahil mayroon siyang batang master na merong mahusay na kakayahan sa kanilang guild na may maraming kayamanan upang bayaran ang mga kinauukulan. Kasabay nito ay makikita sa kanyang likod ang mga Dark Hunters na nakagapang sa mga pader at mayroong binabalak na gawin. At sa kasunod nito ay agad na napatigil ang dalawang mga takmol sa likuran ni Taecyeon kung saan tinitigan nila ng maigi ang bida. Nang mga sandaling ito ay tinawanan siya ng pinuno ng mga Dark Hunters at tinanong si Taecyeon kung siya lang ba mag-isa ang pumunta dito ngayon. At dahil dito ay labis niyang minura si Taecyeon at sinabihan na siya daw ay isang tanga at hindi nag-iisip ng mabuti. Seryosong sinagot naman siya ni Taecyeon na yun din daw sana ang gusto niyang sabihin. Wika pa ni Taecyeon na dapat daw ay naging mas maingat sila kung sino ang kanilang kinakalaban. Tumatawa namang tumugon ang lalaki sa bida na kung ang kanyang tinutukoy ba ay ang kasamahan niyang talunan na i-rank na hunter, pero kung titingnan daw nila ito ay hindi siya karapat-dapat tawagin na isang hunter dahil isa daw siyang basura. Kaya't tinanong niya si Taecyeon kung nagawa ba nilang ibalik ang kanyang mga naputol na kamay. Sumagot naman si Taecyeon na nagawa daw nila ibalik ito, pero sa kasamaang palad ay mayroon daw itong mga side effects. Kaya't nandito daw siya ngayon upang mangolekta ng bayad sa kanilang mga ginawa. Nagsalita naman ang lalaki na kung ano daw klaseng kalokohan ang kanyang mga sinasabi. At dapat sana ay magpasalamat pa daw siya dahil ang braso lamang ang dinali nila sa kanyang kasamahan. Inihayag rin niya kay Taecyeon na mas mabuti pa daw na lumayas siya at huwag nang magpakita sa nasasakupan ng kanyang mga mata kung ayaw niya daw makakita ng mga dugo. Subalit mariing na sinagot siya ni Taecyeon na ilang beses na daw siya nakakita ng dugo at ayaw din niya na mamuhay bilang duwag. Pilosopong sinagot rin siya ni Taecyeon na kaya nga daw siya naparito dahil hindi siya natatakot sa kanila. Matapos nito ay kaagad nang umiti ang lalaki at hindi tumugon sa bida. At sa kasunod nitong galaw ay nagsimula na silang maglabas ng kanilang mga nakakatakot na pulang aura. Kung saan sinabihan nila si Taecyeon na naiintindihan daw nila na medyo nagiging mayabang na siya dahil sa kanyang kasikatan, pero kahit na ganun daw ay huwag niya daw silang maliitin.
At habang nagpapamalas ang lalaki sa kanilang mga kakayahan ay nagsimula naman si Taekyang sa pagbibilang ng mga nakatagong Dark Hunter sa loob ng tinitirhan nilang bahay. Kung saan nagawa itong suriin ni Taekyang sa pamamagitan ng kanyang chi sense at nalaman ang buong bilang ng mga Dark Hunter na nakatago sa loob nito. At dito ay kanyang sinambit na silang lahat daw ay aabot ng 28 hinayupak na mga bastardo, kung saan nagdulot ito ng pagkabigla sa pinuno ng mga Dark Hunters. Kasabay nito ay tinanong niya ang lalaki kung gusto ba niya malaman kung paano niya ito nalaman. At sa kasunod nitong galaw ay nakangiting inihayag ni Taekyang na siya daw ay hindi rin isang pangkaraniwang hunter na may kukumpara sa iba. Dito ay sinambit ni Taekyang na kinakailangan niya lang daw na ibigay ang 3 kasamahan niya na may kinalaman sa pag-ambush ng kanyang kasamahan sa guild, at dagdag pa ni Taekyang na huwag niya daw kalimutan na isama niya na rin ang kanyang sarili. At kasunod nito ay sinabihan ni Taekyang ang iba sa kanila na ibaba daw nila ang mga sandata nila at sabihin sa kanya ang lahat ng nalalaman nila, dahil kung gagawin daw nila yon ay magiging mabait siya sa kanila. Matapos ang mga pahayag ni Taekyang ay agad na tinawanan siya ng lalaking pinuno ng mga Dark Hunters at sinabihan si Taekyang na siya daw ay isang bastardong baliw. Tumugon naman si Taekyang na mas mabuti naman daw dahil ito ang kanilang pinili na landas, sapagkat nag-aalala daw siya kanina na baka talagang makinig sila sa kanyang mga sasabihin. At kasabay nito ay makikita na ang dalawang mga Dark Hunter na nasa likuran ng bida ay nag-uumpisa ng umatake sa kanyang likuran. Sa puntong ito ay nagawa nilang hiwain ang katawan ni Taekyang gamit ang kanilang mga armas at palihim na atake. Pero ilang segundo matapos ang pangyayari ay bigla na lamang naglaho si Taekyang kung saan isang ilusyon lang pala ang nagawa nilang atakihin. At dahil dito ay nagulat sila sa ginawa ni Taekyang habang ang bida naman ay nasa likuran na nila at naghahanda ng pag-atake, kung saan inihayag ni Taekyang na silang dalawa daw ang kanyang uunahin. Sa kasunod nitong galaw ay inatake sila ni Taekyang mula sa kanilang likuran ng isang sobrang tindi na panghihiwa ng kanyang sibat, kung saan nagawa niyang matamaan ang mga kaaway nito sa iba't ibang parte ng kanilang mga katawan. Matapos nito ay tuluyan ang bumagsak sa sahig ang mga katawan ng Dark Hunters na siyang pinagpuputol-putol ni Taekyang. Kasabay nito ay humarap na nakatitig si Taekyang sa kanila at habang ang mga Dark Hunters naman ay nabigla sa ginawa ng bida. At dahil sa tindi ng mga sinapit na sugat nila kay Taekyang ay maririnig mula sa kanila ang matinding pagsigaw dahil sa sobrang sakit nito. At kasabay nito ay makikita na hinaharap ngayon ni Taekyang ang sandamakmak na mga Dark Hunters. Sa puntong ito ay nagsalita ang lalaking pinuno ng mga Dark Hunters na mukhang nakikita na daw niya kung saan nanggagaling ang pagiging makapal na pagmumukha ni Taekyang. Sumagot naman ang bida na kaya nga daw siya nandito ngayon dahil alam niya na mas malakas siya kaysa sa kanila. Samantala tinanong naman siya ni Taekyang kung saan naman daw ba sila humuhugot ng kanilang lakas ng loob. At kasabay nito ay binalaan niya muli ang ibang mga Dark Hunters na kaya nga dapat makinig daw sila sa kanya habang siya ay nagiging mabait pa sa kanila. Inihayag rin ng bida na ngayon daw ay hindi na muli pang magagamit ng mga bastardo nilang kasapi ang kanilang mga kamay dahil sa mga kabulastugan na ginawa ng 3 nilang kasamahan. Samantala nagsalita naman ang lalaki na dapat sana daw ay pinatay na siya nito noong simula pa lang, sapagkat hindi niya daw kailanman nagustuhan ang lintik na kautusan na ito sa kanya. Dahil dito ay sinabihan siya ni Taekyang kung bakit niya naman daw isiniwalat kaagad ang mga taong nag-utos sa kanya. Wika pa ni Taekyang na baka daw ipapapatay pa siya ng mga ito dahil sa pagiging madaldal nito. Dito ay sumagot ang lalaki kung ano daw ba ang mga pinagsasabi niya na sila ang papatayin, sapagkat sila daw ang gumagawa ng mga pagpatay. Dagdag pa niyang pahayag sa bida na hindi daw siya nito hahayaan na makalabas dito ng buhay. Sa sandaling ito ay tinanong niya ang kanyang mga tauhan na kung ano pa daw ba ang kanilang ginagawa. Sapagkat huwag daw sila mag-alala dahil papaliguan daw sila nito ng mga potions kung kinakailangan. At tigilan na daw nila ang pagiging duwag at patayin na nila ang hinayupak na ito sa kanyang harapan. Matapos ang mga pahayag ng kanilang pinuno ay agad na nabuhayan sila ng loob at naghahanda sa pakikipaglaban. Kung saan unting-unti nang nagpapakita sila ng kanilang mga kakayahan at abilidad. Samantala nanatili lamang na nakatayo si Taekyang at hindi natatakot sa mga pumaparating nila na pag-atake. At dito ay nagsalita si Taekyang na mukhang mas kinakailangan daw nila ng advanced na potion kung sakaling lilipad o mapuputulan sila ng parte ng katawan. Wika pa ni Taekyang na napakasobrang dami naman daw ng kanilang pera upang gamitin ito laban sa kanya.
Tumugon naman ang lalaki na hindi daw sayang ang pera kung ang magiging kapalit naman nito ay mawawala ang istorbong makulit na tulad niya. Kasabay nito ay mayroong isinuot na solidong bakal ang lalaki sa kanyang kamay. Matapos nito ay nagsalita si Taekyang na mayroon pa daw siya isang bagay na gustong itanong sa kanya. Dito ay tinanong siya ni Taekyang kung ang potion ba na kanyang hinahawakan ngayon ay makakaya rin ba na bumuhay sa mga patay. Kasabay nito ay nagpakitang gilas si Taekyang sa paghawak ng kanyang sibat at pinaikot-ikot niya ito sa iba't ibang mga direksyon. Sumagot naman ang lalaki na kung ano daw klaseng kabobohan na tanong ito. Sapagkat paano daw magawa na buhayin muli ang isang patay gamit lang ang potion, kaya tinanong niya si Taekyang kung siya ba ay isang tanga. Sa kasunod nitong galaw ay bigla na lamang sinipa ni Taekyang ang ulo ng isa sa mga lalaki na kanyang pinagpuputol-putol. Kung saan sa tindi ng kanyang pagsipa ay nagawa nitong putulin ang kanyang ulo at nagpagulong-gulong patungo sa pwestong tinatayuan ng lalaking pinuno ng Dark Hunters. Kung saan makikita dito na wala ng buhay ang lalaki at sinambit ni Taekyang na subukan niya daw buhayin ang lalaking ito gamit ang kanyang potions. Dahil sa mga ginawa ni Taekyang ay labis pang naiinis ang lalaki at nanginginig sa galit na kanyang di naramdam. Wika pa niya sa bida na siya daw ay isang napaka-bastardong bata talaga. Dito ay may mapanuksong ngiti na tinitigan siya ni Taekyang at sinabihan na hindi niya naman daw pala kayang iligtas ng mga potions niya ang mga taong pumutok na ang puso o pinugutan ng ulo. At sa kasunod nito ay galit na iniutos ng pinuno ng mga Dark Hunters sa kanyang mga kasamahan na sugurin na nila si Taekyang at patayin ito. Matapos nito ay kaagad na tumirada ng mga palaso ang mga Dark Hunter na archers patungo sa kay Taekyang. Ngunit dahil sa tinataglay na bilis at liksi ni Taekyang ay nagawa niya itong iwasan ang lahat ng mga bumubuhos na palaso na nanggaling sa mga archers, kung saan sa mga oras na ito ay tumama lamang ito sa lupa. At habang abala si Taekyang sa pag-iwas sa mga ito ay mabilis rin na sumugod ang tatlong mga kalalakihan na Dark Hunters sa likod ni Taekyang para siya ay kanilang tirahin ng hinahawakan nilang armas. Pero mabilis namang napansin ni Taekyang ang kanilang mga binabalak na gawin. Kaya't dali-dali siyang humarap sa kanila at inihampas nito ang kanyang sibat sa kanila. At dahil sa mabilis na galaw ni Taekyang ay nagawa niyang wasakin ang mga dalang armas ng mga Dark Hunter na siyang nagbigay naman ng pagkagulat sa kanila. At sa kasunod nitong galaw ay kaagad na nagbigay ng pag-atake si Taekyang sa kanilang tatlo at pinanghihiwa niya ang mga ito gamit ang kanyang matulis na sibat. At nang siya ay lumampas na sa tatlong mga kalalakihan ay kaagad niya naman inatake ang isang lalaki na nakatayo sa bandang likuran ng kanyang mga kasamahan. Pagkatapos nito ay kaagad na may isa pang lalaki na siyang may hawak na matulis na armas at tinangkang sundutin si Taekyang ng kanyang sandata. Ngunit nababasa ni Taekyang sa kanyang kaisipan ang mga kilos at galaw ng kalaban kaya madali niya itong sinangga ng kanyang sibat. At habang dumidepensa si Taekyang mula sa isang kalaban ay mayroon namang sumugod na isa pang lalaki at sinusubukang atakihin si Taekyang sa kanyang likuran. Kaagad namang nakapag-isip si Taekyang ng kanyang gagawin at binitawan nito ang kanyang sibat. At dito ay makikita na ginamit ni Taekyang ang kanyang Scorching Fire Divine Palm na kasanayan at mabilis na inatake niya ito ng magkasabay. Dito ay makikita na nagsitalsikan ang dalawa dahil sa matinding ibinigay na pag-atake ni Taekyang. Sa kasunod nitong galaw ay walang tigil na inuubos ni Taekyang ang mga pumapalapit na kaaway sa kanya at isa-isa itong pinapatumba sa kanyang tabi. Matapos nito ay may isang lalaki na nagbigay ng isang matinding pag-atake kay Taekyang, pero dahil sa husay na ipinamalas ni Taekyang sa paggamit ng kanyang sibat ay nagawa niyang magbigay ng isang counter-attack at hiniwa nito ang katawan at ulo ng kanyang mga kalaban. At habang abala si Taekyang sa pakikipaglaban sa kanila ng harap-harapan ay kaagad namang nagbato ng mga palaso ang mga archers na nakapwesto sa tabi ng bahay. Subalit ang tinataglay na abilidad ni Taekyang ay masyadong napakataas kumpara sa abilidad nila, kaya't pananghahampas niya lamang ng kanyang sibat ang mga palaso ng archers. Wika pa ni Taekyang sa kanila na siya daw ay iniinis pa nila ng lalo. Kasabay nito ay nagtapon rin ng isang magic spell ang mga magician sa kanyang tabi kung saan tumahimik na lamang si Taekyang at hindi kumibo. At nang ito ay tumama sa bida ay nagkaroon ito ng isang matinding pagsabog sa kanilang harapan. Kung saan huminto ang mga kalaban ni Taekyang at tumingin sa matinding pagsabog. At sa katabi nitong bahay ay makikita ang mga magician na siyang tumirada ng mga pag-atake patungo sa pwestong tinatayuan ni Taekyang. Dahil dito ay nagtanong ang isang lalaki kung patay na ba si Taekyang,
Pero agara namang tinakpan ng katabi niyang lalaki ang kanyang bibig at sinabihan na siya daw ay tumahimik. At habang umuusbong ang matinding usok sa paligid ay bigla na lamang mayroong mga armas na siyang lumilipad patungo sa mga kaaway na nasa malalayong distansya. Kung saan ang mga matutulis na balisong na ito ay tumalbog sa mga ulo ng mga archers na siyang umatake kay Taekyang. At dito ay unting-unti na inuubos sila ni Taekyang sa pamamagitan lamang ng pagtatapon ng mga matutulis na balisong sa kanilang mga ulo. Sa puntong ito ay halos nagawa na ni Taekyang ubusin ang lahat ng mga long-range na hunter na nasa paligid at nakapwesto sa itaas ng bahay. At dahil na rin sa mga pinaggagawa ni Taekyang ay nagdulot ito ng pagkabigla sa pinuno ng mga Dark Hunters. Dito ay nagsalita ang pinuno ng mga Dark Hunters na nagawa daw silang linlangin ni Taekyang. Sapagkat hindi niya daw inakala na kaya niyang patayin ang halos lahat sa kanyang mga kasamahan. At habang lumalakad si Taekyang ay sumagot siya sa pinuno ng mga Dark Hunters na hindi daw siya pumapatay ng tao. Sapagkat ang pinapatay niya daw ngayon ay mga pesteng salot sa lipunan. At sa isang iglap nito ay bigla na lamang kumilos ng mabilis si Taekyang at nilapitan ang tatlong kalalakihan at sabay sabi na ang ginagawa niya daw ngayon ay maaari nilang tawagin na pest control. Dito ay makikita na pinaghihiwa ni Taekyang ang kanilang mga katawan kung saan hinati-hati niya ito na parang isang mga hayop. At nang makita ito ng pinuno ng mga Dark Hunters ay agad niyang sinambit na sa ganitong sitwasyon daw ay masasabi niya na mas malakas talaga si Taekyang kaysa sa inaasahan niya. At dahil napansin niya na walang tigil na pinapatay ni Taekyang ang lahat sa kanyang mga tauhan ay kaagad na nagsalita na ang pinuno nila na ang pagputol daw sa kamay ng kanyang kasamahan na i-rank na hunter ay isa lang daw sanang babala. Sapagkat yun daw ay isang utos mula sa nakakataas na opisyal. Kasabay nito ay makikita na hindi pa rin tumitigil si Taekyang sa pagpatay sa ibang mga natitirang miyembro ng Dark Hunters, kung saan sinagot niya ang pinuno nila na hindi niya daw nagustuhan ang mga babala na ibinigay nila. Wika pa niya na kinasusuklaman niya daw ang kanilang mga ginawa. Sa puntong ito ay nagsalita ang pinuno na naiintindihan na daw niya ang kanyang galit kaya't kung maaari daw ay baka pwede na siyang huminto. Tumugon naman ang bida na kung paano naman daw kung ayaw niya daw tumigil. Dito ay sumagot ang pinuno ng mga Dark Hunters na kung hindi daw siya titigil ay maaari na mas malala pa daw ang mangyayari na ito kaysa sa sinapit ng kanyang kaibigan. Kung saan sa puntong ito ay tinanong niya si Taekyang kung hindi ba siya nababahala sa kapakanan ng kanyang ina at kapatid. At dahil dito ay kaagad na tumigil ng saglit si Taekyang at hindi tumugon. At sa kanyang tabi ay makikita ang mga pinsala na tinamo ng mga masasamang hunter na kanyang pinaslang. Habang ang iba naman ay nanginginig na nakatayo sa harapan ni Taekyang. Dito ay sinambit ng lalaki na maaari daw niyang i-negotiate ang kanilang usapan sa kanyang nakakataas na opisyal, at siya daw ang magiging tagapamagitan para sa kanya. Kung saan kinakailangan niya lang daw isuko ang isang bagay, at yun daw ay ang mamuhay na lang siya bilang isang sibilyan at iiwan ang pagiging isang hunter. Kasabay nito ay makikita na umiiyak at humihingi ng tulong ang isa sa mga kasamahan ng lalaki kung saan halos kalahati na lamang sa kanyang katawan ang natitira. Dito ay inihayag ng lalaki sa ating bida na kung papayag daw siya sa kanilang mga alok ay sigurado na babayaran din daw siya nila ng mas malaking halaga na pera para dito. Sa puntong ito ay galit na tumanggi si Taekyang sa kanyang mga alok at sinambit sa lalaki na kung paano daw kung bibigyan siya nito ng matinding pagputol sa kanyang katawan. Dito ay makikita na lumiliyab sa galit at pinapalibutan ng matinding aura si Taekyang kung saan itinapon niya ang kanyang sibat sa gumagapang na kalbong lalaki. Wika pa ni Taekyang na hindi daw siya nito kailangan upang makipag-usap sa kanyang nakakataas na opisyal o sinumang big boss na tinutukoy niya. At dahil dito ay kaagad na nabigla at napatahimik na lamang ang lalaking pinuno at nakaramdam ng pagkabahala sa kanyang sarili. Sa kasunod nitong galaw ay kaagad niyang sinugod ang pinuno ng mga Dark Hunters ng kanyang kasanayan na tinatawag na Flame Extinguishing Divine Fist, kung saan pinayuhan siya ni Taekyang na kung sa susunod daw na mag-alok siya ng mga ganitong bagay ay subukan niya namang maging tunay o tapat sa kanyang sarili. Sa puntong ito ay wala nang magawa pa ang lalaking pinuno ng mga Dark Hunters kung saan naglabas rin siya ng kanyang kasanayan upang labanan si Taekyang. Sa sandaling ito ay makikita na nagsalpukan ang kanilang mga kamao na siyang nagdulot ng matinding pagkasilaw sa paligid. At dito ay makikita na ang kamao ng lalaki ay mayroong nakasukbit na isang matulis na bakal kontra sa kamao ni Taekyang. Ngunit sa tindi ng lakas na tinataglay ng Scorching Clan ng Fire King ay nagawa itong wasakin ni Taekyang.
At sa kasunod nito ay nagawang baliin ni Taekyang at sunugin ang mga buto at buong kamao ng lalaking nakipaglaban sa kanya. At sa tindi ng pagkabirada ni Taekyang ng kanyang Flame Extingution Divine Fist ay nagdulot ito ng matinding pinsala sa kanyang kaaway. Kung saan sa mga oras na ito ay tumalsik ang lalaki ng ilang metrong distansya mula sa kanyang pwesto kanina at siya ay bumagsak sa sementadong hagdan nito. Dito ay makikita na nagawa ni Taekyang talunin ang lalaki kung saan makikita na halos kalahati sa kanyang katawan ay nalapnos dahil sa napakatinding init ng mga apoy. Kasabay nito ay nag-umpisa ng sumikat ang araw kung saan nasisinagan siya ng mga anino ni Taekyang. At dito ay tinanong niya ang bida kung sino ba talaga siya at kung bakit ganito na lamang hindi ang uri ng lakas na tinataglay niya. Tumugon naman si Taekyang na siya daw ay isang dating huwarang mamamayan. Pero ngayon lang daw siya nagdesisyon na maging isang halimaw tulad niya. Sa sandaling ito ay mariing tinanong ni Taekyang ang lalaki kung narinig na ba niya ang tungkol sa suppression ng mga vitals at vessels. Kung saan binabalak na gawin ni Taekyang ang matinding ginagawang pagpapahirap sa kanya noon ng Fire King sa kanyang training, kung saan magdudulot ito ng kamatayan sa isang tao na hindi makakayanan ng hirap at sakit nito. Kaya't binabalak niyang gawin ang ganitong bagay sa hinayupak na lalaki na ito. Kasabay nito ay makikita sa mukha ng lalaki na siya ay naguguluhan dahil hindi niya alam kung ano ang ibig na ipahiwatig sa kanya ni Taekyang.